So, sa umaga pong ito, pag-aaralan natin yung tinatawagan ni Kuya Ricong living word, which is none other than the Bible, the very word of God. Ano po? Mahalaga ito kasi saan ba natin kinukuha yung pinag-aaralan natin? Walang iba kung hindi sa Bible, ang salita nga po ng ating Diyos. Actually, ang Bible po ay isinulat ng mga apat na pong katao from different walks of life. Iba't iba yung profession nila sa loob po ng mga 1,500 to 1,600 years. So yun ang span ng pagkakasulat nito. Now, meaning, meron po mga pastol na sumulat nito, kagaya po ni Moses, naging pastol siya, si David of course, meron din pong cupbearer, ito naman po si Nehemiah, meron pong hari, of course si David, at saka itong si Solomon, at meron din pong dating pariseyo. Siya po ay si apostol na, naging apostol na si Paul. Ano po, merong mangingisda, syempre si Peter, si John, mga mangingisda yan Meron pong tax collector, si Matthew, merong doktor, si Luke na sumulat po ng Book of Acts, at saka meron ding army commander, si Ezra. At marami pa pong iba actually. So imagine mo yung ano no, yung iba't ibang larangan na kinabibilangan po ng mga taong ito. Pero nagsulat sila in a span of 1,600 years na tumutugma sa isa't isa. Walang contradiction. Meron nga po akong narinig na nagsabi na ko sa isang klase, for example, mga 40 students, bigyan mo ng isang subject matter, for example, love. Ipa-define mo yung love sa kanila. Iba't iba yung kanilang definition ng love. Naalala ko nung estudyante po ako, nung elementary, meron kaming slam book Yung mga kaklase kong babae, mahilig gumawa ng slam book yan, papipil upan sa yan. So meron nakalagay doon, define love. What is love? Meron nagsasabi na love is a many splendid thing kasi uso nun yung kantang yun. Ano, love is blind. Yung mga ganun ba? Iba't iba yung kanilang mga pananaw with regards to one subject matter only, that is love. Ang daming subject matters. Yung faith, halimbawa. Yung peace, halimbawa. Pero sa Bible, although iba't iba yung sumulat at hindi talaga itong mga writers kung hindi iba't iba nga po yung kanilang mga larangan na kinabibilangan at iba't ibang mga panahon at sa totoo lamang po ay iba't ibang continents actually tatlong continents yon, yung Asia, Africa at saka Europa. Tatlo pa lang kasi nung unang araw So meaning ang Biblia po ay hindi isang ordinaryong aklat lamang. Actually, ito po ay library of books. Ito po ay nahahati sa dalawang malaking bahagi, yung Old Testament o Lumang Tipan at saka yung New Testament o Bagong Tipan. Ang Old Testament po ay merong 39 books. Samantalang ang New Testament ay merong pong 27 books. All in all, 66. Ang Bible po ay sinulat sa tatlong lengguwahe. Sa Old Testament po ay sinulat po ito sa Hebrew, at sa New Testament po, sinulat po ito sa Greek at saka sa Aramaic. By the way, maaaring yung Aramaic po yung native language ni Jesus. Now, ang Bible po ay sinulat sa mga bilangguan. So, iba't ibang lugar din sa mga palasyo, sa mga kuweba, sa mga disyerto. At kagaya nga po na sinabi ko sa inyo kanina, tatlong continents, Asia, Europe at saka Africa. Ang Bible po ay kinikilala ng Guinness Book of World Records na best-selling book of all time. Sa ngayon po, nasa 5 to 7 billion copies po ang nabenta na. At meron pong naibebentang piece of Bible na every 10 seconds mga 6.4. Pwede niyong i-google po yan. So hindi po katulad ng ibang aklat na nag-i-inform lamang. Ang Bible po ay kakaiba kasi ito po ay nagtatransform ng buhay ng nagbabasa po nito with the help of the Holy Spirit dahil ito po ay buhay at mabisa. Basahin po natin yung nakasulat sa Book of Hebrews, chapter 4, verse 12. For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Yan ang Bible. Yan ang Word of God. It's active and alive. Ang Bible po ay hindi lamang collection ng mga kwento na nagbibigay ng inspiration at mga aral. May mga nagsasabi nga na ang Bible daw ay parang fairy book laang Hindi po totoo yun. Basahin po natin ang nakasulat sa Bible sa Book of 2 Timothy chapter 3 verse 16 sa New King James Version. Ganito po ang sinasabi. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof,
for correction, for instruction in righteousness. Sa NIV, tingnan po natin ang nakasulat. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. So kung paano pong hiningahan ng buhay at kapangyarihan ng Diyos ang tao in the person of Adam sa Garden of Eden, hiningahan rin po niya ng buhay at kapangyarihan ang Bible. Kaya nga po nakasulat kanina sa binasa natin sa Hebrews 4:12, ito po ay active and alive. So pag nagbabad po tayo sa salita ng Diyos, and I hope ang bawat isa sa atin gagawin ito, no? Kagaya ng ginagawa ni Brother Sherwin. Glory to God. Binigyan siya ng Lord ng pagkakataon ng pandemic na talaga namang magbabad sa presence ng Lord sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita at pagme-meditate nito. So, kapag nagbabad po tayo sa salita ng Diyos, you are actually inhaling the breath of God. At pinupuno ka niya ng kagalakan, ng kapayapaan, at katiwasayan ng kalooban. So itong nagagawa sa atin ng Bible, kaya nga may transformative power po siya. Now, tandaan po natin to. Bilang mga believers, hindi po tayo dapat magreklamo na tila tahimik ang Diyos kapag kami mga problema tayo nananalangin tayo. Hindi tayo dapat magreklamo kung patuloy namang sarado ang ating mga Bibles. Ang ibig sabihin, hindi natin binubuklat, hindi natin binabasa. Ang sabi nga po ni Mark Batterson, when you open your Bible, God opens His mouth. Ang ganda, no? So pag binubuklat pala natin ang Bible, binabasa natin, ay binubuksan ng Diyos ang kanyang mga bibig. Ang kanyang bibig, ano po, at siya po ay nangungusap sa atin. Now, the Bible, God's Word, is eternal. Tandaan po natin yan. Ang sabi po sa Mark 13:31, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Imagine mo yun. Ang mundong ito na ating pong pinaninirahan, maging yung heaven sa kasalukuyan, lahat ng ito'y lilipas. Pero ang kanyang mga salita ay hinding-hindi lilipas. Eternal kasi siya. And of course, sa book of Isaiah chapter 40 verse 8, one of my favorite verses, nakasulat po, the grass withers and the flowers fall, but the word of our God endures forever. Di ba tunay nga naman, yung mga damo, yung mga bulaklak, panandalian lamang eh. Pero ang salita ng Diyos, ito po'y pangwalang hanggan. Kaya eternal po siya. Now, of course, the Bible is our spiritual nourishment. Spiritual na pagkain po natin ng Bible. Kung papaano po do sa aklat po ng Exodus chapter 16 verse 4a, isinulat po ni Moses, then the Lord said to Moses, I will rain down bread from heaven. Ito po yung manna, bread from heaven. The people are to go out each day and gather enough for that day. Now, tulad po ng manna, ang bread from heaven na naging pagkain po ng mga Israelita sa disyerto sa loob po ng mga 40 taon na, araw-araw yun na, ay inihalin tulad po sa Bible o salita ng Diyos na pagkain naman po ng ating spirito. Nakikita po natin yung semblance, ano po, spiritual food, yung physical food. Gayunpaman para mapakain po, kailangan meron tayong spiritual hunger for our spiritual sustenance. Ang kakulangan po ng interest sa Bible ay maaaring mga hulugan ng isang malnourished na spirit. I'm sure nakakita na kayo ng mga batang malnourished. Ano po? Talaga namang kalunos-lunos ang kanilang kalagayan. Halos wala ng lakas, ibang-iba yung itsura nila, kulang na kulang talaga sila sa sustansya ng pangangatawan. Now, bilang Kristiyano, hindi po tayo dapat makampante o makontento sa ating pagkakaunawa sa Bible. Patuloy po natin itong basahin, pag-aralan, bulay-bulayin, and marami sa atin dito ngayon na nakikinig mga bata, i-memorize natin. Yan ay magiging dala-dala nyo, magiging baon nyo yan sa inyong future. Na kung sakaling haharap kayo sa mga problema o mga anumang pagsubok, meron kayong paghuhugutan ng inspiration, ng lakas ng loob. Di ba? Meron kayong hope sa inyong mga puso. At syempre, pinatitibay nito yung pananampalataya natin. So kung paano pong ang kakulungan ng physical na pagkain ay hahantong sa malnourishment, ang spiritual diet po na kulang sa salita ng Diyos ay maaaring humantong sa kakulangan ng kaalaman tungkol po sa kalooban ng Diyos. Kapatid, di hamak na mas mataas ang kalooban ng Diyos sa kalooban nating tao. Siya ay limitless, tayo po ay limited. Sabi nga po ni Billy Graham, isa po sa mga hinahangaan kong evangelist,
Ano po? If you are ignorant of God's word, you will always be ignorant of God's will. Mahalaga yung kalooban ng Lord. Kasi kung kalooban lamang natin, baka mapahamak lang po tayo. Perfect ang kalooban ng Lord sa atin. Di ba nakasulat sa Jeremiah chapter 29 verse 11? For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Yan po ang kalooban ng Lord sa atin. Dapat panghawakan po natin yan. Sinabi man po ng sumulat ng Psalm 119:105, Your word is a lamp for my feet, a light on my path. Now, the Bible, tingnan natin ang Bible as a seed of fruitfulness. Ano po? Higit pa po sa nourishment, the Bible also serves as a seed for fruitfulness sa ating pong buhay. Katulad po ng mga binhing na ihasik ng magsasaka, doon po sa kwento ni Jesus sa Book of Matthew, chapter 13, verse 8. Ang sabi niya rito, still other seed fell on good soil, where it produced a crop, 100, 60, or 30 times what was sown. So kapatid kaibigan, hindi po nilalayo ng Bible na gawin tayong religious, kundi ang tayo po'y maging fruitful, maging effective, at successful. Hindi po nilalayo ng Bible na tayo po'y maging stagnant o walang pagbabago, kung hindi ang tayo po'y lumago at mag-mature sa ating pananampalataya. Alam po ni Haring David ang kahalagaan ng salita ng Diyos. Sinabi po niya sa Book of Psalm 119:11, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. So kung ang salita ng Diyos ay nasa sa ating mga puso at ipinamumuhay natin, magiging doubly aware tayo na kumagat sa temptation ng kaaway natin, who is none other than Satan himself. Magiging maingat na maingat tayo kung ang salita ng Diyos ay nasa ating puso. Kaya napakahalaga kung minememorize natin at binubulay-bulay po natin o minemeditate po natin ang salita ng Diyos. Ang salita po ng Diyos ay binigay kay Joshua ay hindi para gawin siyang religious, kundi para tulungan po siyang maging successful. At gusto po ng Diyos na tayo po yung maging successful sa buhay na ito. Ang ibig sabihin yung good success, ha? Yan din ang sinasabi sa Book of Joshua, na magkaroon tayo ng good success sa King James Version, maging sa New King James Version. Kasi merong mga success na hindi po talaga good eh. Di ba? May mga success na bad success eh. Anong ibig sabihin? May kahalong kabalisahan eh. For example po, sa totoo lamang, yung mga nagpayaman ng mga drug lord, yung mga nagpayaman ng mga gambling lords, di ba? Yung mga, kumbaga, leader ng mga kidnapping groups. Di ba sa totoo lang, naging successful sila, nagkamal sila ng maraming salapi. Yung mga scammers ngayon, di ba sa online, nagkakamal sila ng maraming salapi. Yes, maybe, pero sa totoo lamang, their sin will find them out. Darating ang araw talaga ay pagbabayaran nila ang kanilang mga kasalanan yan. Kaya napakahalaga po na tayo po'y well-guided ng salita ng ating Panginoon so hindi po tayo magkakasala sa Kanya. Now, basahin po natin nakasulat naman sa Joshua chapter 1 verse 8. Sinasabi po rito, keep this book of the law, yung salita ng Diyos yan, always on your lips. Meditate on it day and night. So not just during daytime, kundi day and night. And in between as well, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Kagaya nga po ng sinabi ko kanina, sa ibang version, you will be prosperous and have good success. So, maging sa ngayon, ang mga principles po na mababasa natin sa Bible ay napapanahon eh, di ba? Napapanahon eh. Kailan pa ito sinulat? Kanina nabanggit ni Brother Sherwin, mga 2,300 years before na isulat po ito. Pero hanggang sa ngayon, napapanahon. Kung titingnan natin ang panahon namin ngayon noon, nung bata ako, sa panahon ngayon, ang layo na ng kaibahan eh. Pero ang Bible, hindi. Diba, dati, nung estudyante ako, natatanda ko, grade 1 ako, ang coke nun, 25 lang, meron pang deposit na 5 eh. So 20 lang talaga yung laman. Diba? Ngayon, magkano ang coke? Nasa 20 na yata yung maliit, yung solo. So, pero ngayon, talaga masasabi natin, itong Bible, napapanahon siya. Ano po, hindi siya nagbabago. Now, ang love, yung peace, yung truth, yung humility, ang mga binhi pong ito ng karunungan ay meron pong potensyal na baguhin ang iyong buhay.
tungo sa iyong good success. Kaya dapat talaga i-treasure natin at i-cherish natin at i-nurture natin yung salita ng Diyos na nasa puso natin. Kasi kapag kinaligtaan po natin o binabayaan po natin yung pagbabasa ng Bible, actually po, without you knowing it, binibigyan mo ng access ang kaaway, meaning the devil, na makapasok. Binibigyan mo siya ng open door para makialam at wasakin ang iyong buhay. At hindi lang yon, idadamay niya ang buo mong pamilya. Hindi lang yon, pati yung negosyo mo o trabaho mo, yung relationship mo. Yan ang kasi yung role ni Satan, di ba? Magwasak talaga. Humahanap lang talaga siya ng tiyempo. Kaya dapat talaga well-guided tayo ng salita ng Diyos. Kung paano mga binhi po ay kailangang itanim at maalagaan para magbunga, kailangan din po natin ng ng ating spirito, yung salita ng Diyos para tayo po'y lumago, para tayo po'y umunlad, and eventually, magbunga nga po. Pag pinagkaitan natin ang ating sarili ng spiritual nourishment, pinalalakas po natin yung kapangyarihan ng dyablo eh. At yung pagkakaroon natin ng negative thoughts at saka negative emotions sa buhay natin. So yun ang nagiging consequence niya kung tayo po'y magpapabaya sa pagbabasa ng salita ng Diyos. So gawin po natin tong araw-araw. Gawin natin tong pagkain natin on a daily basis ang salita ng Diyos. Alagaan po natin at palakihin natin ang mga binhi ng salita ng Diyos sa ating puso. Pakainin natin ang ating spirit. Huwag natin pakainin yung kaaway natin. Paano mangyayari po yun? Kasi halimbawa, hindi mo binabasa yung Bible, ayaw mo basahin ng Bible, mas binabasa mo yung mga pocket books, di ba? Yung mga love stories. O yung nauso dati, yung Harry Potter books, di ba? Ang bilis din ng bentahan yan. Pag gano'n ang binabasa mo, what you read, eh magiging ganun ka. Di ba? Okay? Now, kaya hindi ba yung iba mahilig magbasa ng mga showbiz magazines? Anong laman ng isip? Anong bukang bibig? Eh di puro mga artista. Pero kung ang binabasa natin, yung Bible, salita ng Diyos, o anong lagi mo maiisip? Anong lagi magiging bukang bibig mo? O hindi ba puro mga salitang patungkol sa Diyos? So, ganun lang po yung kasimple. So, tandaan po natin ito. Ang Diablo po ay natetreten sa isang Christian na armado ng kaalaman at kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kung mapapansin niyo po, kung hindi ko lang naisulat dito, no, sa Ephesians chapter 6, binanggit po rin yung full armor of God eh. At isa po doon, yung sword of the Spirit, which is the word of God. So yung full armor, lahat po pang depensa lang eh. Pero yung pong sword of the Spirit, ito po yung natatanging pang-atake lang. Kaya po pwede po nating atakihin yung mga ginagawa ng kaaway, yung mga negative thoughts na ipinupunla niya sa ating mga isipan, yung panunukso niya by uttering the very words of God. Remember po nung temptation ni Jesus doon po sa wilderness, di ba? How many times siyang tinempt? Tatlo, no? Concerning the lust of the flesh, lust of the eyes, at saka pride of life. Pero anong laging ibinabalik ni Jesus sa kanya? Salita ng Diyos. Diba? Laging salita ng Diyos ang sagot ni Jesus. So dapat ganun din po tayo. And mind you, alam din po ni Satan ang salita ng Diyos. Actually, yan nga ang sinabi niya. Kung talagang anak ka ng Diyos, magpatuhulog ka at sasambutin ka ng mga anghel. Kinote po yung Psalm 91 doon. Pero ang sabi ni Jesus, do not put the Lord your God to the test. Diba? Salita rin ng Diyos. So dapat maalam tayo doon. Now anyway, kapatid kaibigan, kaya nating magugat ang Bible o salita ng Diyos sa ating puso hanggang sa maranasan po natin ang spiritual na tagumpay sa ating buhay. Magkaroon tayo ng spiritual breakthrough. Tandaan natin, ang salita po ng Diyos ay merong eternal consequences, eternal significance. Kaya kapitan natin ang salita ng ating Panginoon. Amen? Amen po ba? So tayo po ay mag-pray na.